you, great Mother, to you we praise. To ask God our Father for help in our need. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. We pray for our country, the land of our birth. We pray for our nations, that peace be on earth. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, Born of the Virgin Mary, he suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into death. On the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of God the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, The Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive Forgive us us our our sins, sins, save save us us from from the the fires fires of of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. The first sorrowful mystery, the agony of Jesus in the garden. Thank you, Yahweh, for the improving health of our beloved Pope Francis. Thank you that he is no longer in imminent danger. Amen. As he continues to recover in the hospital. Help the doctors, nurses, and medical team to care for him and help him to heal quickly in this mystery. We also pray for healing and good health of all kapatiran, our families and loved ones. Cover with your precious blood, O Jesus, our little babies, and grant them good health and protection every day. Sam, Andrea, Josette, Aliyah, Faith, Calix, Kael, Cool, Art, Alonso, Macy, Angela, and Michaela Avery. We thank you for the healed improvement in Sispina Palmado condition and continue to claim her miraculous complete healing and deliverance. We also pray for continued healing for Efren Feveriano Jr. and for fast recovery of Kate and Enrique Casio. Healing upon healing also for everyone who is sick, especially those in the hospitals right now and those who are suffering from cancer and other serious illnesses. Honoria Unida,
Dolor Albar, Kathleen Angeline Bernabe, Amorfina Huganas, Emily Severano, Nimpa Matgiel, Meling Ramos, Marjorie Ferrer, Winnie Cargado, Mark Chapman, Evelyn Bacamante, Hickson Cruz, Brother Rafi de los Reyes, Father Sherwin Lapaan, Frank de los Santos, and Juliana. Claiming complete healing for Liam Biernes from muscular dystrophy, healing for Brother Jester from hyperthyroidism, praying for fast recovery, and continuous healing for Bea Bautista, Sis Maricel Linggit, Celine Restauro, Lino Ramo, Bebe Agudelo, Soledad Ramos, Risa Ramos, Belarus, Hupon, Boyet Poson, Danilo Di Mayoga, Nenita Alpeche, Maricel Formasigoro, Rosalina Manalo, Raquel Mariano, Celia Wire, Madux Benate, Camille Kalingasan, Frank Urbano, Chun Mark Toleran, and Rocky Dumdum for clear and good result of Ariel Bautista's medical laboratories. Our Father who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those most in need of thy mercy. Ave Maria, Ave, Ave Maria. Second sorrowful mystery, the starting of the funeral. As we pray the second mystery, we lift up everyone who needs job here in New Zealand. Visa approval tokens for visa application, new business opportunity, and financial freedom. Successful job application and interviews for Sis Elaine Malinaw,
Sis Maricel Angels, Sis Cha Gutierrez. Victorious approval of work visa for Sis Racy, Sis Lilian, and visit visa of all our relatives who wants to come to New Zealand. Approval of working holiday visa of Larissa Aperto. We also ask you, Lord, to open the heavens and give Brother Lito Aconia, Brother Daniel G.R. Agodelo, and Sis Nida Kayobet another chance to return to and work in New Zealand. Praying for approval of permanent resident visas and citizenship of all Kapatiran and residency pati for Brother Lopi, Brother Gister, Brother Armando, Brother Dixon, Brother Rodel, ECM and Akpo brothers, and all Kapatiran currently on work visa. Bless the companies we work for. Bless our jobs and working hours so we have more time to serve Yahweh and the Gawain. Praying for NDQA and ND Teaching Council approval for Sis Lizel and Sis Floriven Placencia. Grant a blessed, smooth, and safe journey to Brother Cyril and all who are traveling. Special prayers for the successful passport issuance for Nanay Maribel Uman. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Hail Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. We lift up for the good health,
guidance, and protection of Pope Francis, Cardinal Tagle, Bro Mike Velarde, our servant leader, all the clergy missionaries and preachers who are spreading the good news. Restore the ability of Brother Mike to speak clearly. Revive all who are experiencing spiritual dryness and heal those who have been hurt. Strengthen the weak and enlighten those who are confused. We entrust to you, to everyone who needs to make major decisions in their life, that you take the lead and infuse the lights and guidance of your Holy Spirit. We pray for wisdom, anointing strength, and divine guidance for the leaders of your vineyard here in New Zealand. Sis Sonia, Sis Beth, Brother KR in Auckland, Sis Josie and Sis Banji in Napier, Sis Jane and Sis Cheryl in Hamilton, and our preachers whom you have called to proclaim your word boldly and mightily. Brother Chris, Brother Dennis, Brother Aris, Brother Ray, Brother Rani, Brother Armand, Brother Chris Ryan, Brother Nuriel, Brother Armando, and the trainee preachers, Brother Aaron and Brother Leo, as well our ministry leaders, Brother Aris, Sis Elaine, Sis Lani, Brother Ray, Sis Dine, Sis Aya, Sis Claire, and Sis Rachel Mullins. Help us to serve humbly, joyfully, wholeheartedly, and be strong amid trials and temptation. Send this dedicated musician to Hamilton Cell Group who will be committed to the gawa and special prayers for all the Filipino priests in New Zealand, that they will be shielded from attack of the enemy and be strong against temptation and trials. Bless our parish priest, Father Austin, and St. Mark's Parish to continue support the El Shaddai community. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Bless you among women, and blessed of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Almighty, Almighty, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. We pray for love, fidelity, and strengthening of the families. Safeguard the sanctity of marriage and help all couples who are going through challenges in their marriage, as well as parent, children, and sibling relationships that are going through conflict. Bless all our children that they may grow up to be humble, respectful, kind, God-fearing, and be blessed with divine knowledge and wisdom in their studies and work. Grant our families and loved ones in the Philippines good health and protection. Praying for healthy pregnancy and safe delivery of Sis Aleli, Sis Vang, Sis Clarice Basinal, Sis Maricel from Morrinsville, and Sis Joan Garcia, and the normal and healthy condition of their babies. We also pray for complete healing of our baby Aliyah. Amen. Our Father, who art In heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory, Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, and now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave
sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. We pray for Brother Julius, Sister Ice, Kuya Sam, and Akia, and all their prayer intentions. Bless their life in New Zealand, and bless all their plans and desires of their heart. Grant them abundance in faith, hope, love, good health, material provisions, divine protection, and happiness. We declare answered prayers and blessings to their new home, and bless everyone who goes in and out of the doors. May you use their home for your greater glory. We claim an abundant life for all Kapatiran, filled with good health, healing, spiritual blessings, divine provision, and overflowing peace of mind and heart. Help us to be more prayerful, to be more merciful and kind to our neighbors, and to be more diligent and committed in our service in your gawain. Grant us the grace to be strong and steadfast in our faith, be filled with hope despite the challenges that we face in life, and be focused only on you, Lord. Special prayer for world peace. We lift up the intentions of all our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries in the month of March, claiming your blessed anointing for a grace-filled and victorious opening of our new outreach prayer group in Morrisville, Matamata on Saturday, and for the safe travel and victorious mission of Brother Rani to Napier. We offer in prayer our beloved country, the Philippines, for a peaceful and honest elections and campaign, that leaders of integrity and pure intentions be elected into office. We claim, Yahweh, that the housing laws in New Zealand will change in our favor, that property prices and interest rates will drop, house purchase will be simplified and affordable, and all the Kapatiran will be able to purchase our own houses. We pray for the eternal repose of the souls of our departed loved ones and all the souls in purgatory. Let us now pause in silence to pray for our personal intentions. We claim victory in Jesus' most powerful name. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead all souls to heaven, especially those who most need of thy mercy. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Hail, Holy Queen, Mother of mercy, hail of our life, our sweetness and our hope. To you do we cry, who banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn to the most gracious advocate your eyes of mercy towards us, and after this exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mary, Mother of God. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, whose only Begotten begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life. Grant, we beseech thee, that by meditating upon these mysteries of the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise. Through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. May the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain always with us. Amen. The Memorare. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession, was left unaided. Inspired with this confidence, I fly unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Queen of the Most Holy Rosary. Keep our family, Queen of the Most Holy Rosary. save our family, Queen of the Most Holy Rosary. bless our family. Hallelujah. 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 Dakilang Diyos, mapagpalang Ama Yahweh at Shaddai, kami nagpupulit ng pasalamat sa oras na ito at kami, Panginoon, ay tinipon mo na naman kami, Panginoon, sa bahay na iyong pinili, sa bahay na pinagpala, Panginoon. Yes, Lord. Ang tahanan ng aming kapatid na si Brother Julius at Sister Ice, Panginoon, Diyos. Lord, hinihingi namin ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu na kumilos sa bawat isa sa amin, O Lord. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, at binigyan mo naman kami, O Lord, ng oras, O Lord, upang kami, Panginoon, ay mag-aral, makinig sa iyong salita. Ang iyong salita nagbibigay kalakasan sa amin, O Lord. Ang iyong salita, Panginoon, na nagbibigay, O Lord God, ng mga bagong panayagan, Panginoon Diyos. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon Diyos. Daluyan mong iyong makapangyarihan, Panginoon Diyos. Bilang isang alulod, Panginoon Diyos, na magkaroon kami, O Lord God, ng kalakasan muli, Panginoon. Lord, i-bless mo ng bawat isa, Panginoon, sa kanilang pag-share, O Lord God. Lord, kumilos ka, Panginoon. At Yahweh El Shaddai, ikaw po ang bahala sa amin na, Panginoon, sa lahat. Lord God, na magganap sa araw na ito, sa oras na ito, Lord God, at lahat ito, Lord, ay hinihingi namin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, patuloy natin damhin ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda at pagsuko sa Kanya. Suko natin lahat sa Kanya. Sama-sama natin dasalin ang makapangyarihan
na salita ng Diyos, ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala. Siya'y Siyang naghahangad naghahangad ng pagkukob ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Huwag tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tahi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang na bigtad, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang halabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin bigla ang paglusok pagsapit ng araw. Ni saan pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Hindi ka matatakot at nagtitiyak mo, hindi ka man. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamamasdan. Iyang masasama ay nakikita mong pinarulusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uri mga paghihirap sa iyong tahanan. Susukuin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukan silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit nang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahin ay pasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi bumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang masantain ang lupay nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay mapagkumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Dirigin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Mapagpalang gabi po sa ating lahat, umaga, hapon, saan man tayo naroroon ngayon. Most especially po sa pinakamalayo sa lahat ang ating kapatid na Sister Bleka from Israel. Mapagpalang gabi po, umaga. Hello po sa inyo. Mapagpalang gabi po dyan po sa lahat. God bless po. At ganoon din po ang ating mga kapatid sa Hamilton, Pinocilias family, Barba family, at Brother Armando, Miguel, and at ganoon din po ang ating kapatid from Napier, Sister Josie, nakita ko kanina Sister Annie. Maaga si Sister Annie. Yes. Before ACM 7, pala nandito na, to. nasaan mo na talaga naman. Kapagpalang gabi po Sis Annie. Sis Rachel from Napier. Brother Rayson. At sika Brother Rayson. Sister Banji. Sis Banji. Wala si Sis Bunch. At ganoon din po ang mga taga ACM Brothers, ACM nasa Brothers in Cambridge. Wow, nasa Cambridge pa yung mga kapatid natin sa ACM. At ganun din po dito sa
studio at sa Auckland. Amen. Amen. So, huwag na tayong Page 2. tayo po ay magbasa na ng ating ebanghelyo sa gabi na ito at pangunahan ng ating kapatid na si Brother Julius. Ang may bahay dito sa Ito malaki. Malaki para. Seven to 56. Yung gospel ko ngayon po ay sa Matthew chapter 5, Chapter 6. chapter 6, verse 7 to sa pananalangin ninyo yung huwag kayong gagamit ng napakaraming salita. Gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alaman ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo tingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang magari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang salita. Ang mabuting balita. Pinuri na namin Panginoong Jesucristo. Salamat po, Brother Julius, yung pagbasa. So, napakaganda na naman po ang ating ebanghelyo sa gabi na ito tungkol po sa pananalangin. So, ang inano ko is prayer. What is prayer? Prayer is a way to communicate with God, to seek for and to express trust and dependence on Him. Tapos, meron po yung 4 na klase ng prayer, yung acts natin before. Yun po yung kailangan natin matutunan po, yung 4 acts of prayer. First po is yung adoration. Diba? We need to praise Him first. Ang pangalawa po is the confession. We need to confess our sin first, say sorry to God, and say sa ating lahat-lahat. Tapos, ang pangatlo po yung thanksgiving, yung magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga ginawa niya sa atin, mga ibinigay niya sa atin, sa ating pang-araw-araw, sa ating buhay. At pang-apat po yung supplication. Mag-as na tayo ng kung anong kailangan natin. Yun po yung acts ng prayer po. Kaya, napakaganda na naman ang ebanghelyo na ibinigay ng ating Panginoon Diyos. Ang palagi natin dinadasal na Our Father. Lahat na po nandoon na po lahat-lahat, very
ano ba yun? Complete. Complete na yun po yung ano doon. Kaya, so, hindi ko na po hahabaan po kasi alam ko po na marami tayong mga kapatid na kapag-prepare ang kanilang share. At pangunahin po na mag-share is si Sister Ina po, Palmado. Amen. Ayan. Praise God po. Hallelujah. Naririnig po ba ako? Sobra. Ay, Ayan. Thank you po. Una po sa lahat, gusto ko magpasalamat sa lahat ng nagpaabot ng panalangin tulong para sa akin pong surgery last time and also for my continuous healing and treatment. Naging matagumpay po aking operasyon and I'm recovering well. And nakabalik na po ako sa work yesterday. Minimal hours lang po. The next week full-time na. At tunay ngang mabisa ang panalangin ng mga mananampalatayang nagkakais sa pangalan ng Panginoon. Very timely itong gospel na ito sa buhay ko, sa buhay namin. Umpisahan ko po doon sa beginning ng gospel sa Matthew chapter 6 verse 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Sa verse 8 po, huwag ninyong silang tularan sapagkat alam na ng inyong ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. So naalala ko po dito yung laging sasabi ng ating punong lingkod na buntong hininga pa lang natin, alam na ng Panginoon ang ating mga kailangan. So siya lang ang nakakalam ng laman ng isipan natin and alam din niya kung nagda-doubt tayo, no? So kaya sa mga ganitong pagkakataon, binibigyan tayo ng lakas ng loob ng Panginoon, no? So gamit yung mga salitang naririnig natin sa mga naghahayag ng mga salita ng Diyos, sa mga preachers, no? Sa mga ngaral na napapakinggan natin even sa, of course, sa ating gawain dito sa New Zealand, even kung tayo nakikinig ng mga playback or sa live man, or even playback ng gawain, ginagamit yun ng Panginoon. At even pag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, and alam ng Panginoon exactly what we need. So, kaya patuloy lang po tayong manalangin at walang sawang hingi ng habag ng Panginoon. And this happened to me just recently. No? Nung na-diagnose ako ng karamdamang ito, I can just give a lot of details kasi alam ko pong limited lang yung time natin. And lobby nawa na bigyan ako ng Panginoon ng time na mag-share sa ating malaking gawain at mailahad ko po lahat. And I have full of worries and anxieties, but then truly God work in His mysterious ways and mercy. So sa aking buhay nung na-diagnose ako, nagkaroon ng karamdaman hanggang simula nung nalaman ko up to this moment at sa mga patuloy pa niyang ginagawa this recent past aking mga post-op, sa aking mga appointment at sa mga dumarating pa mga biyaya sa mga result ng aking mga laboratories. Truly God works in really amazing ways and yun nga alam na ng Panginoon na mapagdadaanan ko to at hinanda niya ako sa bagay ito simula nung ako ay dumating sa New Zealand at nagkaroon ng ganito, naiisip ko na paano kung wala ako dito sa New Zealand at nangyari sa akin ito. Hindi ko rin alam. At kaya nga po, alam na niya, no, bago pa natin hilingin, alam na niya yung ano pa yung higit nating kailangan at beyond that, siksig-ligat biyayang umaapaw po ang binibigay niya. And sa ating pananalangin, maging specific tayo, but also let the Lord's will be done for us. Kaya laging maganda na plans niya kung ano yung makakabuti sa tingin ng masusunod. So, laging the best ang plan ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Jeremiah 29 verse 11. And pangalawa po na napagnilayan ko sa gospel na ito is from verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagkapatawad sa mga nagkasala sa amin. Also, we need to make sure to ourselves that we seek forgiveness sa ating mga nagawang kasalanan, be it mindful, intentional, even in our subconscious level, in words, in thoughts, and in deeds. Okay? So, at ganun din magpatawad tayo sa mga nakagawa ng di maganda sa atin
sa buhay natin. So minsan minsan major issues, minsan naman po minor, but then itong mga minor na to, eventually pag nag-add up ito, parang ang bigat na no? So kapag ka ganun, nagli-lead ito sa mas malala pang issues, and minsan mahirap na dumating sa mas mahirap na magpatawad sa mga nakagawa sa atin. Kaya nga po yung sama ng loob, nag-add up din yan ng ng burden sa atin. So if we will not let go of it, magpatawad tayo. Parang sasidlan, di ba? Parang pagpuno, hindi mo na pwedeng lagyan. So mahirap makapasok na yung grasya ng Lord kasi puno tayo ng hinanakit. So kaya sa aking pagninilay sa prayer na ito na tinuro ng Panginoon, yung Our Father, yung format niya ng pananalangin so umpisa sambahin natin siya, no? Pasalamatan natin siya. Maghari ang kalooban niya sa atin, hindi yung ating will. We then humingi tayo ng pagkain or kailangan natin sa buhay natin, hindi lang pagkain and kung ano pang material na kailangan natin. And then next is humingi tayo ng tawad sa nagawa natin, and then magpatawad din tayo sa mga nakagawa ng pagkakasala sa atin. Sabi nga po sa 1 John chapter 4 verse 20, ang nagkasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Kaya we also think about people who hurt us in different ways. So minsan hindi na natin maalala, pero God will let us remember that. Kasi maaaring yun yung maging daan para makapasok ang blessing, ang grasya ng pagkapatawad at dumali sa atin ang tunay na biyaya, not just on material things, but also kagalingan, and most importantly is yung spiritual maturity and growth natin. And last po, as I said, very timely sa amin tong aral na ito kasi po as of now, kaming mag-anak, we started praying the rosary every day. So 2 weeks ago, so nag-start nung first after a week na surgery po ako. And as much as possible, we do it every 6 p.m. So this helps us to be more prayerful in our children, also to learn more about Jesus through the mystery. So may ginawa akong mga slides. So nag-prepare talaga ako ng slide. One day lang ginawa ko yun. And then, doon yung how to pray the rosary, and then naiintindihan siya ng mga bata. So bawat slide, nandun din yung kwento, bawat mystery para naintindihan nila. And then may pictures yun. And then, of course, naintindihan nila yung kwento. And then may nagli-lead everyday. So for example, Monday, so first mystery si Ate muna, Candice, then second mystery si Pia, then si Atom, then shuffle naman, the next day, pag Tuesday, masabi kami dito, and then Wednesday, so on shuffle naman, Pia, Candice, Atom, Daddy, ako, and then, we hope that by doing this, they will also learn about, of course, praying the rosary, and not just uttering the prayers in a repetitive manner, sabi nga po sa kanina sa gospel sa umpisa, no? But also, naintindihan nila yung meaning and essence ng prayers. And paalala din sa atin, ang pagdarasal ng rosary, na hindi porket paulit-ulit ang sambit ng panalangin, we just say it because it's a requirement on how to pray it. Okay? But also in our hearts, niyanamnam natin yung bawat words na sinasabi sa prayer, like, forgive us our sins as we forgive those who sinned against us. That way, naaalala natin na dapat tayo di na magpatawad at umiwas sa pagkakasala at magsikap na mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Yun lamang po. Maraming po salamat sa inyo. Say hi. So kulit. Thank you po. Hey. Sabi nga, prayer can move a mountain. Kaya lahat ng bagay walang imposible kay Yahweh Shaddai. So, ang susunod ay ang ating kapatid na si Sis Josie from Napier. Amen. Josie. Mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Kunti lang po, sharing lang po yung sa akin. Kasi ganito po, doon po sa sinasabi ng Panginoon kung magpatawad po tayo ng mga taong ating, no? Kasi wala akong Tagalog, if you forgive others the wrong they have done. So, patatawarin din tayo ng Panginoon. Kung di tayo magpatawad, di rin tayo patatawarin. Sharing lang po, kasi before ko po nakilala si Yahweh Shaddai ang gawain, ako po nagtatrabaho sa pack house, sa Apple Pack House lang quality control. So, mayroon po akong kaibigan na kinuha ko siyang assistant quality control.
during that time po, nakilala niya yung aming production manager. Then, after that, parang iniwan niya, pagkatapos ng pack house ng aming Apple, iniwan niya yung kaibigan naming puti, sumama siya doon sa production manager. Then on that the same year, dapat mag-apply kami ng submit ng application for the following year para sa uli sa trabaho. Yung akin, hindi na pinabunot niya sa kanyang partner na yung production manager. So, hindi nakita nung mag-apply na, ay nung papasok na kami. Sister Lani, tinawagan niya ako, hindi pa ako tinawagan. So, tinanong ko yung production manager, bakit hindi ako natawag? Then sabi, wala daw akong application. So, madalit salita, nawalan ako ng trabaho on that year. So, sumama ang loob ko. Iniyakan ko yon kasi yun lang ang trabaho na 3 months na masaya ako para makapagtrabaho ako. Then after that, inano siya ng sinabi ng asawa ko doon sa kaibigan niya na hindi ko kailangan makita yung mukha niya dito sa pamamahay ko. So parang kaibigan ko siya, para ko siyang kapatid. Nagkaroon kami tuloy ng medyo hindi pagkakaunawaan dahil doon sa yung application ko hindi nabunot ay kasi pinatapon niya. Pero noong una talaga masama ang loob ko at pero nagpapasalamat ako sa Panginoon at nakilala ko si Yahweh El Shaddai. Ngayon, that time din na marunong ay nang makilala ko ang Panginoon, napakinggan ko yung mga preaching ni Brother Mike sa video. So parang nakaluwag sa puso ko at natutunan ko siyang ipagdasal. Kahit ngayon, pinagdadasal ko pa rin kasi ngayon, mayroon na siyang karamdaman din. So, pinupuri ko ang Panginoon at nakilala ko siya. Yun lang po. Maraming salamat. God bless po. Isa po ang pananalangin natin at pagbasa ng kanyang salita. So, ang susunod po ang ating kapatid na ang ating anak na si Brother Martin. All the time. That is good. Our gospel for today is Matthew 6:7-15. We need to pray from your heart. We need to forgive others so God will forgive us. Amen. Amen. So, ang susunod na tatawagin po ay si Sis Elaine. Miss Elaine, para dito. Mag-e-edit tayo. Mag-e-edit pa tayo, sis. Lapit ka na lang. Gabi po sa lahat. Praise the Lord. Magkukwento muna ako tungkol din sa Ukraine tsaka sa Russia. Kasi di ba nagkakaroon ng war ngayon between Russia and Ukraine. So, meron isang pare, nag-share siya na nagpapasalamat siya sa panalangin natin lahat. Kasi habang nagkakaroon ng mga rockets or missiles sa ere, napapansin niya na hindi tumatama sa mga bahay-bahay. Hindi siya tinatamaan. Parang nawawala lang sa ere yung mga rockets and missiles. So, nagpapasalamat siya sa Diyos kasi hindi niya alam. Maraming mga taga-Ukraine ngayon na nagbabalik loob sa Panginoon. And dahil sa mga panalangin. So, nakita nila na malaki yung protection ng Panginoon doon sa bansang Ukraine. And nakita rin nila na very powerful ang Panginoon. And ang mga Russians daw, parang
nawawala sila sa mga lugar ngayon. Nagtatanong sila sa mga kapitbahay, kung nasa na silang lugar, humingi sila ng mga pagkain, kasi nagugutom na sila. And meron pa doon isang yung brave soldier na nakita daw niya yung angel sa langit. So nakita niya talaga na nandun yung kamay ng Panginoon na nagda-guide sa kanila. Kaya talagang continue lang daw talaga tayo na magdasal para sa mga ganitong war. So, araw-araw po nag-pray tayo ng Our Father. Ano? Pero, ang bilis mo, minsan mabilis, minsan mabagal, galing sa muso, hindi na sa puso. So, parang Our Father, Our Heaven, Holy be your... Dapat, pag nagdadasal tayo, maramdaman natin ang Panginoon. Dapat namin natin yung meaning niya, line by line. So, Our Father who art in heaven. Our Father, sabihin, Ama, Aba, Ginoong Diyos, Abba Father, dapat meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Meron tayong prayer time. Pero alam natin na we acknowledge Him, that He is superior, He is the King of Kings, our healer, our God, our Savior, the one who blessed, the one who gives us grace every day. Talagang i-acknowledge natin yan, our Father, Ama namin. Tayo yung anak niya. So sinasabi nga po dito sa John 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So tayo po ay isang talagang anak ng Diyos. Talagang hindi tayo talagang pababayaan. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Hallowed be your name. So araw-araw sa Tagalog, sambahin ang ngalan mo. So araw-araw ng buhay natin, dapat lagi tayong sumasamba sa ating Diyos Ama. Dapat lagi tayong i-acknowledge natin siya na we always worship Him in our lives. So tama po yung ginagawa natin pag Sunday, pag Tuesday, then doon po natin everyday talaga. So pag sinabi natin, hallowed be your name, we worship you, Lord. We acknowledge you that you are the good God, that you are the greatest God, and you are the God of the impossible. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done. So, wala po tayong gagawin kundi maniwala lang tayo na siyang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Sa Kanya lahat ng mga kapangyarihan, lahat ng mga kagalingan. Sa Kanya ang langit at lupa. So, sa langit daw kasi, lahat doon, nagpupuri sa Panginoon. Pero sa lupa, siya pa rin ang Diyos. Ang problema lang, hindi naman lahat nagpupuri sa Panginoon. There are free wills. People are iba godless, iba may Diyos. Pero ang sa langit kasi, lahat nagpupuri sa Panginoon. So dapat tayo dito, na nakakakilala sa Diyos, tuloy-tuloy natin purihin ng Panginoon. Nasa natin. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. So araw-araw po tayo lang mag-pray kay Lord. Araw-araw po tayo hihiling sa Panginoon. Hindi po sinabing buwan-buwan, taon-taon, or linggo-linggo. Kasi ang blessing ng Panginoon araw-araw yan. So everyday po tayo humihiling sa Kanya. Hindi naman madamot ang Panginoon. Napaka-generous na ng ating Diyos. Amen. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ang kasalanan ng iba, kala nila ano na sila. Hindi ako pumatay, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nangalunya. Pero hindi naman lang yung kasalanan. Ang kasalanan ko na rin, may pride ka. May taong hindi ka pa pinapatawad. Nagkikriticize ka ng mga tao. Pag nakita mo, ay ano ba naman yan, ang taba. Ano ba na? Joke lang po. Joke ba yun? So, araw-araw meron tayong mga kinikriticize na tao. Nagkakasala po talaga tayo. And dapat po humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Because God is a very forgiving God. So, kunwari may nakita kang sexy babae, magandang babae, wapong lalaki, maapos na lalaki, kapag meron mali siya yung utak natin, nagkakasala na rin po tayo. Amen. So, iwasan po natin magkasala. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga... So, yung mga nagkakasala sa atin, ano pa ba dito?
na nagkakasala sa atin. May mga kilala ba kayo na nagkakasala pa sa inyo? Asawa ba? So ano po, patawarin po natin yung mga yan. Amen. At huwag mo kami iharap sa bait ng pagsubok. So lagi po tayong hihingi ng protection sa ating Panginoon. At pag nagdasal tayo sa Kanya, dapat po tayo lagi sincere tayo at lagi po tayong alam niyo sa tama sinabi ni Sister Sonia sa Acts. So we adore, we confess, we thank the Lord, and we ask for His mga hindi natin sa life natin. And lastly po, kung di ilayo mo sa masama. Kapag ito pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, natatawarin kayo ninyo ang mga sa langit. Ngunit kung hindi niyo pinatawad ang mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo natatawarin ng inyong Ama. So dapat po talaga, pag nag-pray tayo with sincere hearts, tapos po, patawad po talaga tayo sa ating mga nagkasala sa atin. And i-allow natin yung will ng Lord talaga lagi, ang manguna. Maganda po yung sharing natin yung Lenten recollection kasi yung babae na sinabihan na hindi na manganganak. Pero ang dapat pala doon, hindi mo siya pababayaan. Hindi ka lang magtitiwala dun sa sinabi ng doktor. Parang iparamdam natin sa babae na yun na mahal ka ng Diyos, ano man ang mangyari, Jesus loves you and we love you. And let the Lord prevail. Yung plano ng Lord ang laging mamumuna sa atin. Amen. Yun lang po sa akin po. Salamat po. So may dalawa pa tayong sharers. So susunod si Sister Ice. Yeah. Nagulat po ako dun. On the spot. Blessed good evening po. Hindi po ako nakapaghanda. But anyway, nagpapasalamat po ako dahil itong prayer ay talagang napaka-importante po sa buhay natin. Kung kukunin ko lang po sa, aside po sa ino-honor po natin si Lord, no, meron po dapat tayong submission on His will. No? Your will be done. So that kapag meron tayong, kung tayo ay aligned sa kalooban at will ni Lord, lahat masusunod yung forgiveness, lahat masusunod yung financial providence, kung ano man yung kailangan natin sa buhay, lahat yun papasok sa atin kapag tayo ay we-will talaga natin na makasunod po kay Lord. Now, prayer, hindi lang ito, hindi ko nasabing hindi, but this is not only quantity versus quality, no? Ito ay communication kay Lord. Every day, kahit nagsaslice ka pa dyan, naghuhugas ka man ng pinggan, naglalaba ka, you have the capacity to pray and communicate with the Lord. Hindi lang natin dapat tandaan yung ating kailangan. Let's pray for the will of God. Kung ano ba talagang calling niya sa buhay natin. No, yung makapag yung maging kalugod-lugod sa kanyang kalooban na kung ano ba yung gusto niya sa buhay natin. That is the most greatest power of prayer. Parang merong dumating sa buhay ko na parang with your constant communication kay Lord, no, nakikita mo kung ano ba talaga yung gusto niyang iparating sa buhay mo. Kaya parang meron akong na-create na alone with God, His voice speaks to my heart. No? Sa mga ganung bagay, hindi lang natin kailangan, kung may problema, ay doon lang tayo pumupunta sa Panginoon. No? Every time na meron tayong gagawin, meron ka man tina-type dun sa trabaho mo, you speak to the Lord. It's not only by praying alone with Him, it's just constant communication po kay Lord. So, yun po yung ating, yun lang po yung aking ma-share, and naway sa everyday po natin itong ginagawa, wag lang po tayong tumigil sa isang oras. It's a constant communication po kay Lord. Amen. Amen. Maraming salamat. Susunod, Brother Dennis. Before Okay, mapagpalang gabi po sa lahat. Ako po ay mag-share. Gabi. Okay, mag-share lang about sa panalangin.
Kapag po mga kapatid, tayo po ay inooperahan or meron gagawin sa atin, halimbawa bubuksan yung ating puso or sa lahat, ano po. Pero hindi po ba merong gamot na isasaksak sa atin? Ano po yun? Yun po yung anesthesia. Ano po? Bakit ko po nabanggit yung anesthesia? Mga kapatid, kapag ka po tayo ay madalas mainitin pa ang ulo, kailangan po natin ng anesthesia. Alam niyo kung bakit? Hindi tayo makapagpatawad. Nasasaktan pa rin po tayo. So ito po yung mga bagay na kasi sabi ng Diyos, dito na tayo po ay magpatawad. Ano po? Bakit natin kailangan ng anesthesia? Ang ibig po sabihin mga kapatid, halimbawa tayo ay nai-stress pa, napipikon pa, kulang po tayo sa panalangin. Alam niyo kung bakit? Ano po ang ibig ko pong sabihin dito? Ito pong anesthesia or panalangin na ito, ang ating pong Panginoon ay ipinako sa cross. Ano po ang sabi? Di po ba ang sabi? Patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ibig ko sabihin, ipinanalangin pa ng Panginoon para yung mga gumawa sa kanila na, yung napag-usapan ba natin, Brother Chris, ano? Sa kabila ng lahat na, kasi alam niyo mga kapatid, yung nararamdaman ng ating Panginoon is grabe yun. Yung mamamatay na siya, yung sobra ng kumbaga is nilalagnat ka na, nahihilo ka na, lahat nararamdaman mo na. Pero walang ibang ginawa ang ating Panginoon, kundi ipanalangin. So, baka pwede naman sabihin natin, Diyos po kasi siya. So, mayroon pang isa, si Esteban. Habang binabato po si Esteban, ano po ang sabi niya? Panginoon, wag mo na po silang panagutin sa kasalanan ito. So, ipinanalangin pa rin po niya, di po ba? Alam niyo mga kapatid, sa buhay ko, napakalaki po ng bagay na kasi mga kapatid, ang sarap isumbong sa Diyos na sa halip na po tayo ay nagsusumbong sa ibang tao. Kung tayo po ay nasasaktan, isumbong po natin sa Diyos, Lord, nasasaktan ako. Alisin mo po sa akin ang ganitong damdamin. Alam niyo mga kapatid, yung ako'y dinuraan, wala akong naramdaman eh. Kasi ang sarap manalangin at sarap isumbong doon sa Panginoon yung nangyari sa iyo. Ganun po mga kapatid na kailangan natin ang panalangin sa bawat araw. Kasi po mga kapatid, paglabas po natin, nakakalimutan natin. Actually, nakakalimutan natin usapin ang Diyos. Hindi po yung panalangin na uupo tayo na nakaganon lagi. No? Yung, di po ba sinasabi sa atin na manalangin po tayo ng walang humpay sa Thessalonian? Ang sabi po doon. Kasi pag akyat pa lang po natin ang sasakyan, mga kapatid, Lord, gabayan mo po kami. Kami, hindi po ako. Kami. Kasi po dito, kung mapapansin ninyo dito sa ating panalangin, bigyan mo po kami. Hindi po ako. Hindi po tayo, hindi pang sarili natin. Kami po lagi. No? Kami. So sa ganitong paraan mga kapatid, maaalis yung sakit na nararamdaman natin. Una-una tayong magsumbong sa ating Panginoon. Kapag po tayo ay na may naririnig na salita, na masakit na salita, unahin po nating magsumbong ay sa Diyos. Ang nangyayari sa ating mga Kristiyano, sa ating pong mga anak ng Diyos or sa mga lingkod ng Diyos, mas isinusumbong po natin sa kasama natin. Kaya yung ating pong puso, nagsusumiklab yung nagdamdamin, ano po, lalo pa tayong nagagalit. Pero mga kapatid, pag isinumbong ninyo sa Panginoon, makikita ninyo, mawawala yung galit ninyo. Mawawala po, totoo po ito. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ko, nang mawala po yung aking nanay, so, napakahirap tanggapin na yung aking tatay, yung unang-unang pagkarinig ko na ang tatay ko po ay may cancer, ang hirap. Ang sakit po talaga. Pero anong sabi ko, Lord? Alam ko pong may gagawin kayo sa buhay namin.
alam ko kung kikilos kayo kasi nananalig pa rin ako na papagalingin pa rin niya yung tatay ko. So sa ganung paraan mga kapatid, na habang ako po ay naglilingkod, habang po ako'y wala sa pamilya ko, habang ako'y nagpipreach, lagi po ko pong sinasabi sa Panginoon, alam ko Lord, may gagawin ka. Alam niyo, nangungusap ang Diyos nangungusap. Minsan isang gabi, na ako po'y nagtatrabaho, na-share ko na po yata sa inyo ito, umiyak po talaga ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kukunin mo na po ba yung tatay ko? Kasi palala ng palala na eh. Alam niyo, narinig ko boses niya. Sabi niya, kukunin ko na ang tatay mo. Yung narinig ko yun, tumulo ang luha ko, talagang tulo ng tulo, pero yung tulo ng luha ko may kagalakan. Hindi na siya masakit. Kasi alam ko na sa kanya na, siya na ang bahala, Kaya mga kapatid, sa araw na tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok sa buhay, mas lalo natin ilapit sa Diyos. Ilapit natin yung ating puso sa Diyos, ilapit natin ang lahat sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, tiwala lang, masusolve ang lahat ng bagay eh. Nandito na, mula pagkamaliit, naging malaki na tayo, tagumpay na tayo eh. Ngayon pang naandito na tayo sa Panginoon, hindi pa tayo magiging matagumpay. So mga kapatid, at sa ating pong pananalangin lagi mga kapatid, hindi po laging, pag po tayo ay nanalangin, hindi po laging ako. Mas priority po natin na tayo po yung mga lingkod na ng Diyos na ipanalangin na ang ibang tao. Dito ba sabi ni Sister Ina? Dito po sa una na, ang sabi po dito alam na ng Diyos ang pangangailangan natin. Ibang tao naman. Kasi ang ibang tao hindi makapanalangin Kumbaga, tayo na yung mag-i-intercede sa Diyos para sa kanila. Hindi na po tayo hihiling ng para sa ating mga kapatid. Amen. Kapag ka nakita natin ang isang tao, halimbawa naglalakad tayo, kawawang-kawawa, Panginoon, tulungan mo po ang taong ito, mahabag po kayo sa kanya. Pagka may nakita tayong umiiyak, Lord, tulungan mo po ang taong ito, mahabag po sa kanya. Kapag ka ipinasok ng Diyos yung mga kapatid natin na nangangailangan, ipanalangin po natin. Hindi po, Lord, gusto ko po ng ganito pag nakakita tayo. Alam na ng Diyos yan, ibibigay ng Diyos yan sa atin. So, ibibigay yan. Huwag na tayong mananalangin na para sa atin. Para sa iba na. Para sa iba na. Alam niyo mga kapatid, sa ganitong paraan, ibabalik sa inyo ng Diyos, siksik, liglig, Salamat po, Brother Dennis. Sige po, dadako na po tayo sa our preacher for tonight, Brother Armando Miguel. Brother Armando, naka-mute ka po ata. Po, Yun. mapagpalang gabi po. Good evening po, Brad. Naka-speaker ka. Narinig niyo po ako. Naramdam. Palakpak nga ang di nakarinig. Meron pa narinig lahat. Salamat. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Nung binigay ng schedule na ito ay tiningnan ko kaagad kung ano yung gospel. Nung tiningnan ko prayer. So praise the Lord. Alam nyo naman pong na ilang linggo ko na pong pinapahayag ang salitang panalangin. Kasi po ay dito po talaga hinubog ng ating Panginoon. Dito po ako lumago sa pamagitan ng panalangin. Dito po ako nakakuha ng gift of thanks sa intercessory prayer, overnight intercessory prayer. Hindi ko po nakuha sa baptism of the Holy Spirit, but dito po binigay ng Diyos sa akin sa intercessory prayer overnight. So napakaganda kasi talagang ang panalangin dito ko po na talagang na-experiensyahan kung paano talaga kumilos ang Diyos sa buhay ko. So, dito po, punta na tayo sa
ating gospel sa panalangin. In verse, ano ba yun? In verse 7, ang sinasabi po dito mga kapatid, sa sa iba pong version po ng Biblia, ang sabi po dito in verse 7, at sa panalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Dito kasi sa ating version ay sabi nyo, wag magpakaraming salita. Baka ma-misinterpret nyo ito mga kapatid, yung sinasabi ko na manalangin na mas magandang manalangin na mas mahaba ang panalangin na abutan tayo ng ilang oras, o ang ating Panginoong Hesus nga ay nanalangin siya buong magdamag. Pero ang pinakapunto dito na wag nating gayahin ang sinasabing panalangin ito, yung salitang walang kabuluhan. Yung salitang panalangin na walang kabuluhan. Walang kabuluhan. So, dapat yung mga salitang nakakalugod-lugod sa ating Panginoon. Katulad ng panalangin ng isang Pariseo doon sa Lucas chapter 18, verse 10 to 11. Basahin natin dito. Ito yung panalangin na hindi nalulugod ang Diyos, na wag nating gayahin. In Lucas chapter 18, isang panalangin ng Pariseo na walang ginawa kundi ang nagmamataas sa kanyang sarili. At kung titingnan natin dito, parang nilalait pa niya ang kanyang kapatid. Ang sabi dito in verse 10, 11. Ang Pariseo, verse 11 in Lucas 18, ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasalamatan kita na hindi ko gaya ng ibang mga tao, ng mga manlulupig, mga liko, mga ngalunya, o hindi man lamang gaya ng naningil ng buwis na ito. Makalawa, kung nag-ayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo, ang lahat kong kinakamtan. Dito po sa mga panalangin ito na hindi po nalulugod ang ating Diyos, sa mga taong nanalangin ka nga sa Diyos, pero nanlalait ka pa sa kapwa mo. Tapos, nagmamataas ka sa iyong sarili. So, hindi karapat-dapat, hindi kalugod-lugod sa Diyos, yung mga panalangin yun na huwag nating gayahin ang mga panalangin ito. Bagkos, ang gusto ng Diyos na panalangin ang pagtuturo niya sa atin. No, na napakaganda yung turo niya sa atin. Inuubos na nga ni Sister Elaine yung verse na yun eh. Mula umpisa hanggang sa pinaka 15, inuubos niya na. So para wala na akong, salamat Sister Elaine, parang wala na akong masasabi. Pero mga kapatid, merong mga turo ang ating Panginoon na kung saan na dapat nating gawin ito. Kasi sa araw-araw nating panalangin na hindi lamang tayo lumapit, lumuhod sa ating Panginoon kung meron lang tayong pangangailangan. No, kung meron lang tayong pangangailangan. Bagkus ang nais ng Diyos is persistence, laging manalangin, kahit tayo'y pinagpapala o tayo may magkakaroon ng mga problema, kundi continuous yung ating panalangin sa ating buhay ng Diyos. Na sabi kasi dito ng ating Panginoon na sa kanyang sinabi na lahat, hindi pa tapos ang ating mga panalangin at pangangailangan, alam na ng Diyos. Pero bakit pa tayo manalangin? Kasi alam naman ng Diyos yung ating ipanalangin at alam niya lahat. No? Alam niya lahat ng ating pangangailangan. Pero nais kasi ng Diyos yung pagtuturo niya dito. Kung titingnan natin dito sa verse 10, in verse 10 po mga kapatid, ang sabi dito,
na ang panalangin na nais niya. Dumating nawa ang karian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Prayer must be aligned. Katulad po ni Sister, ibalik ko lang yung sinabi ni Sister Ais na ang panalangin, kailangan nagiging align yung will natin sa will of God. Kasi maari yung ating maaring ating kahilingan o pangangailangan, hindi ito na will o kalooban ng Diyos ay sa atin lamang. So sabi ng Diyos ito, dapat sundin ang kalooban ng Diyos. Na ibig sabihin, yung will mo, magiging align ito sa will ng God. Amen? So napakaganda, no? Kung yung will mo ay nasusunod natin yung kalooban ng ating Diyos, nagiging tugma, nagiging align ang ating will sa kalooban ng ating Panginoon. So yun isang turo na dapat nating sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Maaring ang kailangan natin ay hindi tinugon dahil maaring hindi ito kalooban ng Diyos. Kasi ang sabi ng Diyos o ang sabi sa salita, mga kapatid, hindi nais ng Diyos na tayo ay mapapahamak. Kung bibigyan ka ng biyaya, kung ito lamang ang nagiging dahilan na tayo ay mapapahamak, hindi ibibigay ng Diyos yun. Ibibigay niya ito para sa ating kabutihan. Pangalawa, in verse 13, sabi po dito mga kapatid, at huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Huwag, sapagkat iyo ang karian at kapangyarihan at kalwalatian magpakailanman. Ang panalangin, mga kapatid, is katulad ito ng isang tubig na nanggagaling sa bundok. Na hindi natin alam yung tubig na ito na galing sa bundok ay parang hindi ito nauubos yung tubig na ito. Ang panalangin ay isang ingredient sa ating pananampalataya. Habang ang panalangin, habang ang tubig na dumadaloy patungo sa kanyang patutunguhan, makikita natin, mga kapatid, kapag ang isang tanim na hindi po nadiligan o nakulang sa tubig, ano ang mangyayari sa isang tanim na walang tubig? Siya po ay namamatay. Milk. Amen? Siya po ay namamatay. Ang tao, pag kulang sa tubig, anong mangyayari? Dehydration. No, di ba? Ang pagkain na walang tubig, kulang sa ingredients, masabi natin, hindi po ito masarap. Amen? No, kailangan meron siyang tubig na kunti, no? Ngayon, ang tubig is ibaling natin sa panalangin. Ang panalangin, pag ang tao walang panalangin, namamatay. Amen. Amen? Namamatay ang kanyang pananampalataya. So, ibig sabihin, kailangan ng isang tao ang panalangin. Kailangan ng panalangin araw-araw. Kung dinidiligan ang tanim ng tubig, kailangan natin ng araw-araw na manalangin. Ngayon, kung tayo na mo ay laging nanalangin, in verse 13 na sinasabi dito, ay makapagbibigay sa atin ng katatagan, magiging matibay ang pananampalataya natin. Kasi sa prayer, sabi niya, ilayo mo kami sa tukso, ilayo mo kami sa tukso, nang ang ibig sabihin, kung ang taong nanalangin, dumarating man ang tukso, temptation, dumarating man ang problema sa buhay niya, ay siya na patuloy nagiging matibay at matatag. Sa panalangin lang,
Kaya kailangan mga kapatid, kung merong mga ganong mga sitwasyon sa buhay natin, yung mga tukso or mga temptation sa buhay natin, ang kasagutan lang pala is panalangin. Amen? Yan ang nagiging sandata ng mga anak ng Diyos. Yan ang mga sandata ni Yahweh El Shaddai. Yan ang mga sandata ng mga magnificent army of God. Amen. Thank you, Lord. So, pangatlo, last na lang po mga kapatid. Ay, lumampas na tayo. Ang last po sa verse 14, yung, ibalik ko lang po yung mga sinasabi ng ating mga kapatid na pagpatawad, prayer for forgiveness. Ito kasi turo ng ating Diyos to eh. Na kailangan na sa panalangin kasi dumarating sa punto natin na nagkakaroon tayo ng kababaang loob. Na kahit mabigyan ka man ng masamang salita, mabigyan ka rin ng mga anong klaseng nakapagpabigat sa puso mo. Hindi po siya makakatama sa puso mo, hindi ka manghihina dahil matatag ka na dahil sa mga proteksyon ng panalangin ng ating Diyos. Ang panalangin natin sa ating Diyos. So kailangan na ang panalangin ito, dumarating sa atin yung kababaang loob at natuto tayong magmahal. At doon, natuto tayong magbigay ng patawad, forgiveness sa ating kapwa. Lalo nang sinasabi ng ating Panginoon, love your enemy. So kung lagi kang manalangin pala, dumarating sa punto mo na kaya mo nang mahalin maging ang kaaway natin. Amen. Amen. Maraming po salamat. God bless po. Sana wag na nawa patuloy tayong manalangin. Gamitin natin ang tuhod na ito. In the Bible, tandaan natin mga kapatid, sa simula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament, pupunta tayo sa panalangin. Kailangan natin ang luhod, kailangan natin lumuha, kailangan natin magbaha ng ating mga sipon para lang sa ating Diyos, para merong katagumpayan ang panalangin natin. God bless po mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Brother Armando. Meron lang akong isang quote na babasahin po. It is better in prayer to have a heart without words than words without heart. Amen. Amen. Salamat po mga kapatid. At tayo'y masalangit na led by Brother J.R. Amen. Manalangin tayo mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, na anak sa Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon naming Yahweh, Shaddai, muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa mga mensahe na narinig namin ngayong gabi. Maraming salamat sa aming mga kapatid, Panginoon, na nagbahagi ng kanilang mga reflection of God, na siya pong magbibigay sa amin, magpapatibay po sa amin, sa aming buhay, pananampalataya. Yahweh Shaddai, nawa po ang panalangin ay lagi po naming maalala na gawin sa aming buhay. Nang panalangin ito, Panginoon, ay talagang magiging sandigan namin. Siya pong magbibigay sa amin ng liwanag, magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng katatagan, Panginoon, dito po sa buhay namin dito sa mundo, Panginoon, na punong-puno, Panginoon, ng mga temptation, puno, Panginoon, ng mga uncertainties, puno ng mga gawa, Panginoon, ng kaaway. Alam ko, Panginoon, na sa pamamagitan po ng panalangin, kami po ay makakapagpatuloy sa aming panambahan at sa amin pong pagdadakila sa inyong pangalan. Yahweh Shaddai, itinataas namin ang buong buhay namin sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang maghari sa amin. Tulungan niyong bawat isa sa amin na makasunod, Panginoon, sa inyong kalooban. Alam namin, Panginoon, na alam niyo po ang mga pangangailangan namin. Kailangan lang po namin, Panginoon, itong masambit, Panginoon, sa inyo dahil ang constant na communication, ang prayer, Panginoon, ang mode, ang siyang tanging paraan, Panginoon, para ang relasyon namin sa inyo ay mas maging intimate, O God. Yes. Na ang panalangin, Panginoon, ang siyang tanging paraan, Panginoon, para po ang ugnayan ng bawat isa sa amin, personal,
na relationship ng bawat isa sa amin ay mas maging matibay, Panginoon, at mas maging matatag, Panginoon. Yahweh El Shaddai, turuan niyo kami, Panginoon. Turuan niyo ang mga puso namin na maging mapagpatawad. Turuan niyo ang mga puso namin na maging mapagmahal, maging maunawain sa kapwa, at iwasan ang magkagawa ng kasalanan. Amen. Yahweh, maraming salamat at sa mga ganitong pagkakataon, laging nadadagdagan, Panginoon, ang kaalaman namin sa inyong salita. Nadadagdagan, Panginoon, ang kaalaman namin sa kung ano ang mabuting gawin dito sa mundo. Amen. Maraming salamat sa walang sawang inyong paggabay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at alam namin na ang direction na aming tinatahak ay papunta po, Panginoon, sa tamang landas. Yes, O God. Lord. Amen. Na kami po, Panginoon, ay nananalig at nananampalataya na balang araw, Panginoon, ay kami rin po makapagsumikap na marating ang finish line ng spiritual na race ng aming buhay. Amen. Na kami, Panginoon, balang araw ay makasama din, Panginoon, sa inyong kakarian. Yes, Maraming Lord. salamat, Yahweh El Shaddai. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon. Inyo pong pagpalain ang bahay at ang buhay ng kapatid namin na si Sis Ice and si Brother Julius. Sampo na rin sa dalawang bata. Amen. Open ang kanilang bahay ngayong gabi para kami makapagsalo-salo Yes, ng inyong Lord. banal na salita. Bless niyo po sila, Panginoon. Lahat, Panginoon, ng kanilang mga kahilingan, inyo pong tugunin, Panginoon. Lahat ng kanilang pangangailangan, inyo pong ipagkaloob. Yes, Maraming Lord. salamat. Kahilingan ko rin, Panginoon, pagkagalingan kay Baby Aliyah, Panginoon. Yes, Na sa Lord. kanyang tiyan, Panginoon, ay nagdudumi, Panginoon. I know, Lord, ngayon palang magaling na po siya. Amen. Amen. At sa mga kapatiran po namin, Panginoon, na nagre-recover, nagpapagaling. Hindi ko na po mabanggit ang bawat isa, Panginoon. Alam niyo po, Panginoon, kung sino-sino po, Panginoon, Amen. sila. Abutin, Panginoon, ng iyong banal na dugo at ng iyong banal na kamay. Ang lahat ay bumalik, Panginoon, sa dating sigla, dating Yes, kalusugan. Amen. Maraming salamat, Panginoon. Ang itong buhay na ito, Panginoon, ay aming isinusurrender sa inyo sa umaga, sa tanghali, at sa gabi, Panginoon. Amen. Kayo po ang maghari sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Ito po ay aming inihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo, kasama ng Espiritong Banal at ng aming Inang Birhen na walang sawang nagdarasal para sa amin. Yes, Amen. Lord. Amen. Father, Son, In the name Holy of the Father, Son, Spirit. and Holy Spirit. Amen.